pumasok si Elisa sa loob ng kwarto ay napansin niyang walang tao doon sa loob nang biglang may lumabas sa banyo na lalaki na nakabalot lang ng tuwalya ang katawan. Oh, magubad ka na. At doon napagtanto ni Elisa na siya pala ay naibenta ni Dagon sa isang manyakis na DOM. Ho? Magubad ka na. Bago ka rin siguro, ano? Bago yung bugaw mo eh. Dali-daling tumakbo si Elisa sa pinto ng kwarto upang tumakas, ngunit ito ay nakakandado. Aba, mukhang bago ka nga ah. Mukhang mag-i-enjoy ako dito. Bango. Dahil sa takot ay dahan-dahan ng pumatak ang mga luha ni Elisa. Nang hindi inaasahan ay biglang bumukas at nagkasiwang ang pinto. Kaya't dali-daling lumabas si Elisa at tumakas. Makalipas sa mga taon sa dating bahay ni na Elisa, habang abala si Tita Moran sa kanyang mga paninda, Magandang hapon po. Ay nako, sister. Hindi kami kukuha at bibili kahit ano pa yan. Tita, nagulat at naluha na lamang si Tita Moran sa narinig niyang tinig. Elisa? Elisa, nagbalik ka. Patawarin mo kami. Patawarin mo ang mga pagkukulang namin sa iyo ng tsumaig mo. matagal ko na kayong pinatawad. Siguro, sa pagkakataong ito, dapat patawarin niyo na rin ang mga sarili niyo. Samantala, sa impyerno, Hayop ka, Dagon! Ibang klase ka rin pumili ng mga dadalhin mo dito. Sa dami ng masasamang tao sa lupa, yung gusto pa magmadre na pili mo. Animal ka! abi, mali ko ba? Nang biglang, Dagon! Wow! Back to back! Champion ka! Balik ulit! Ano pa nga ba? Alam mo, Dagon, kahit demonyo ko, parang ang bigat ng pakiramdam ko pag nakikita kita na nagkakaganyan eh. Parang naaawa na ako sa iyo eh. Ha? Talaga? Hindi, no? Tama lang sa'yo yan. Tatanga-tanga ka eh. Bakit hindi mo kaya baguhin yung style mo? Bulok eh. Paano baguhin? Hindi na ako nagtataka kung bakit sablay tong isang ito. Mabuti pa yung bulalo, may utak eh. Etong kausap ko, wala. Ano? Sasabihin mo ba? Dahil aalis na ako. Uy, teka. Masyado ka namang matampuin eh. Dagon, ano ba ang nagpapatakbo sa mundong ibabaw ngayon? Ha? Teka, wag mo na sagutin. Alam naman natin pareho na hindi mo alam eh. Pera ang nagpapatakbo sa mundong ibabaw. Alam ko naman yun eh. Inunahan mo lang ako. Alam mo, alisin mo lang ang pera sa sirkulasyon, magkakagulo na yung mga yan. Lahat ng kasalanan gagawin ng mga tao kapag wala ng pera. Magnanakaw, magsisinungaling, magloloko, papatay! Ha? Paano nga? Paano ba nagkakapera yung mga matitinong tao? Di sipag sa pagtatrabaho. Hello! May laman ba talaga ito? Alam ko din naman yun eh. Gawin mong tamad yung tao. Alisan mo ng motibasyon. Sigurado, hindi na yan magtatrabaho. Hindi na mag-aaral. Sirain mo yung kinabukasan. O ano, magandang ideya, di ba? Buti naisip mo yung Dagon. Ang galing mo talaga. He?